Sa mga nagpaplano mag-start ng kanilang small printing business or parang mga side hustle lang or tipong nasa tindahan ka, gusto mo magdagdag ng printing pero hindi naman ganun kalakasan yung iyong printing dahil hindi pa ganun kakilala. Eto no, may nag-comment sa atin dito, sasagutin ko lang at magandang panoorin nyo to para magkaroon kayo ng idea, lalong lalo sa mga baguhan. Sabi dito no, may nag-comment, plano daw niyang bumili ng Epson 5290 na printer. Ito yung printer na pwede ka mag-photocopy ng long at short dahil meron siyang ADF or yung automatic document feeder. So napakagandang pang starting yan para sa inyong mga pinaplanong printing business. So sabi niya dito, ang ilalagay daw niya na ink ay generic ink. Generic na dye ink. So fresh yung bibilihin niya na printer as in bagong-bago pero hindi niya ilalagay yung kanyang original ink. Papalitan niya ng mas murang ink. So ang services daw na kanyang ibibenta ay document printing at mga rush ID. So ano nga ba yung magiging point ko dito sa video na to, no? So eto, inuulit ko, meron ako mga videos na tungkol dito sa paggamit ng ink. Uulitin ko na lang, kung kayo ay magsisimula ng mga printing business nyo, lalong lalo na hindi pa ganun kalakasan at hindi pa naman kayo ganun kagaling mag-maintenance or hindi pa ganun kalawak yung idea ninyo into printing, so maisasuggest ko sa inyo na mag-stick lang kayo muna sa mga original ink. Ibig ko sabihin talaga yung mga original ink talaga yung bibilihin nyo ng pagkamahal-mahal na ink. Yan lang muna yung gamitin ninyo, lalong-lalo na kapag kayo ay gumagamit ng mga Epson printers at lalong-lalo na yung mga Canon, mga HP, kung ganyan yung gagamitin ninyo. Wag na wag kayong gagamit ng mga alternative ink kung hindi naman ganun kalakasan. Kasi ang point ko dito, no, the more na original ink lang yung ginagamit mo sa iyong mga printers, talagang mas matagal yung lifespan ng inyong mga printer head. Yung printer head, ayan yung naglalabas ng mga ink papunta sa inyong mga papel. Kapag ka gumamit ka ng generic dye ink para mo na rin inilagay sa hukay yung printer head mo kasi mas mababawasan or mas konti yung maipiprint niya kung i-compare mo kapag ka gumagamit kayo ng original. Talagang tested ko na yan. Meron akong printer dito na Epson 3110. Almost 20k na siya. Ibig sabihin almost 20k niya yung piniprint niya pero hindi pa ako nagpapalit ng printer head. Talagang maganda pa. At kung makikita nyo sa mga somewhere out there dyan na gumagamit ng mga generic ink, malabo na makarating sila ng 20k. Kung nakarating sila ng 20k na print, medyo talagang ratratan yung print niyan. Ibig sabihin ulit, kung ratratan yung mga print ninyo at kung talagang malakas yung printing business ninyo, dyan lang kayo papasok sa paggamit ng mga generic ink kasi mas malakas yung kikitain nyo dyan. At kung generic ink din yung ginagamit nyo, for example, dye ink na Kuyi, hindi rin ganun kaganda yung kanyang kulay, although yung black ay black na black pa din kahit paano, pero merong point pa rin talaga na kailangan mo ng color correction dyan, unlike kapag gumagamit ka ng original dye ink. Na-experience ko yan before, gumamit ako nung Kuyi dye ink, yung tipong tigta 30 pesos lang isang bote na. So may experience mo dyan, medyo may pagkabara, ibig sabihin mabilis din matuyuan kasi alternative ink lang siya, hindi ka talaga siya yung pinaka ginagamit na ink dun sa iyong mga printer, although pwede naman talaga siyang gamitin, pero sinasabi ko nga mas matagal yung lifespan pag gumagamit kayo ng original ink. At tama yung nag-comment dito, sabi dito, no, may nag-comment kasi din dito dun sa tanong niya, yung printer daw nila ay tatlo, isang orig, ibig sabihin original ink yung isa nilang printer, at isang Kuyi dye ink generic, at isang pigment. Nakadepende sa services or project talaga yung ink na isasalpak mo sa printer. Yes, tama yung mga ganyan, no, nakadepende sa project mo. So yun nga, halimbawa ratratan yung print mo, sa isang araw meron kang 500 na print. So para mas makamura ka, yan, pwede kang gumamit dyan ng dye ink na mga alternative para mas malaki yung kikitain mo. Pero kung hindi naman ganun kalakasan yung print mo araw-araw, better
stick to original. Yung tipong 10 lang yung ipiprint mo sa isang araw, or yung tipong hindi ka pa nga makakapag-print sa isang araw ng 10 piraso, di ba? Yan, original ink lang yung gamitin mo kapag ganyan. So sana mapanood mo to. Although 2 days ago na tong tanong mo na to, may papayo ko sa'yo kung starting ka pa lang, yung tamang tipong side hustle lang, better stick to original ink lang para hindi sumakit yung ulo mo, kasi mababad trip ka dyan eh. Sa totoo lang mababad trip ka dyan kapag yung tipong nagpiprint ka kapag generic ink, makikita mo minsan putol-putol yung linya, wala kang lumalabas na ink dun sa yung mga printer head kasi natuyuan. May experience mo yan kapag pinagpatuloy mo yung paggamit ng generic ink dyan sa bago mong printer. Pero kung susundin mo yung sinasabi ko na better stick sa original ink, kung side hustle lang naman, ayun, makikita mo tatagal talaga yung printer mo at pasasalamatan mo ako kung napanood mo tong video na to. So ayun, pero hindi ko naman kayo sinasabihan talaga na mag original ink kung into sticker printing naman kayo. Dyan na ipapasok yung paggamit ng pigment ink. Kagaya nga nung comment dito, nakadepende sa services mo talaga kung ano yung gagamitin mo na ink. So kung nagsisimula ka pa lang ganyan, wala ka pang mga idea, inuulit ko, better stick to generic ink lang muna. Kung medyo hindi na siya tipong side hustle sa'yo, yung tipong talagang mag-generate ka na ng income na trip mo na into printing, explore mo na yung pigment ink. So ayun, sana nakatulong itong video natin. Like, share, and subscribe. At malapit na tayo mag 5,000 subscribers. Salamat sa mga nag-avail sa akin ng cloud server para dyan sa mga one-time payment na ating mga template na talagang sinasabi ko sa inyo, sulit na sulit yan. Money back guaranteed pagka sinabi nyong kulang pa. So ayun, bye-bye. Huwag magpapauto kaya Idol Rapi. Gusto mo sa'yo lahat na nakikita. Napakadurobong tanggahaman mo. Gusto mo sa'yo lahat na nakikita. Napakadurobong tanggahaman mo. Gusto mo sa'yo lahat na nakikita. Napakadurobong mo.